Ako po si Maria Rebecca Ibacero at ako po ay grade 12 student ng Arellano University. Ang pangarap ko po someday is maging professional nurse. Ako po ay isang musician at dancer na din po at the same time ng church namin. Bilang bata, nabago ng FH yung buhay ko pagdating po siguro sa pagsusuporta po nila sa pag-aaral ko. At the same time, hindi lang po doon, nabigyan ako ng chance ng FH na turuan yung mga bata. Ayun po yung tinuturo sa values, ayun yung purpose ng values na magkaroon ng magandang asal. Food for the Hungry embraces God's call for us individually and collectively to work with those suffering from poverty, social injustice, and marginalization. We start our work focused on growing healthy relationships with the people in the communities. We walk with the people we serve to deliver relevant interventions achieved through partnerships. Food for the Hungry provides life-saving, life-sustaining, life-improving resources such as education to support for boys and girls that cannot read nor count, access to proper nutrition and health services for pregnant and lactating mothers, relief packs for families devastated by disasters, and values formation for our children and caregivers so they can restore their broken relationships with self, others, God, and our shared planet. Food for the Hungry's approach to education is very holistic. We are addressing physical, cognitive, social, spiritual development of the children. Okay, yung sa reading remediation ng FH, naging malaki naman ang tulong sa mga bata namin since last year, from the level na mababa, tumaas naman yung mga reading level nila. Sa ngayon, talaga namang hindi mabubuhay ang isang eskwelahan nang walang partnership. Araw-araw merong 95 children dito sa ating bansa na namamatay dahil sa malnutrition. At dahil doon, ang Food for the Hungry ay naglunsad ng mga programa. Nagbibigay din kami ng mga health kits sa mga bata sa eskwelahan. Nagpapasalamat kami dahil doon sa bukana pa lang makikita nyo na nagpo-function lahat ng facility namin in terms of washing. No? Kung hindi siguro sa partnership, hindi mabibuild yung mga washing facility na yan. And at the same time, yung aming CR na dati ay tambakan na lang, but because of the partnership with the FH, na-develop yun, na-rehabilitate at naging functional po. There are different projects under food security and livelihood ng Food for the Hungry Philippines. Ilan dito ay yung introduction ng mga climate smart agricultural practices. Meron din tayong mga breeding houses for goats and free-range chicken houses in Bicol and Bulacan areas naman natin. Ang grupo namin nagtatanim ng palay at saka vegetable. May tubig na kami dito. Saka yung Burmese house natayo namin. Saka yung mayroon pa kami darating sa ATI na pagandahin ang aming center. Parang kami ang bida, lahat kasi na-apply namin yung mga tinuro nila. Medyo lumalaki na yung kita namin. Nangangarap din ako magkaroon ng tindahan na puro lahat na training ko doon ko ilalagay. Parang yaman ko na yun yung mga natutunan ko sa FH. Nagkaroon din po kami kasi dito ng savings group. Doon po ako nakakakuha ng pangtustos ko sa pag-aaral ng aking mga anak. Tsaka po kung inabot ng bagyo ang bahay namin, sa savings namin, naipaayos ko po ng paunti-unti yung bahay namin. May mga training din po kaya silang ibinibigay tungkol sa BDRR, yung sa mga sakuna, sa pag-aalaga po ng mga anak. Nagtuturo na rin po ako at bilang isang leader. Ang sarap nga po sa pakiramdam na hindi lang po kami ang natutulungan. Nakakatulong din po to sa iba. Ang Food for the Hungry ay meron ding mga approaches in relation to disaster risk reduction. We help churches and our community partners to identify, assess, respond, and even mitigate yung mga shocks and even in emergencies.
Napakalaki ng ginawa ng Food for the Hungry sa aming community. Nagbibigay sila ng trainings pagdating sa DRR, anong gagawin ng barangay, pagdating ng mga disasters. Last months ago, nagbigay sila ng capsule kung saan nandoon yung mga gamit na maaari namin gamitin pag dumating na yung disaster dito sa aming barangay. Pagdating sa Panginoon, yung pag-asa sa Kanya. Di ba, unang-una sabi ni Lord nga, mahalin mo ang kapwa mo, tulungan mo. Eh kung nagkakaisa at nagtutulungan, nababawasan po yung bigat ng problema. Naniniwala ako na ayun yung purpose ng Lord kung bakit nilikha niya tayo ng magkakasama para magtulong-tulungan tayo. We can only attain sustainable solutions if the solutions and decisions are owned by individuals, families, and communities. Meaning the people we serve in the communities and us, the staff of Food for the Hungry, as catalysts for change.